Mamaya na po kay Bate. I-caller na. Nag-caller tayo. We have Arnel ng Tarlac. Hello, Arnel. Hello. Good evening. May radyong bukas? Meron po. Anong balak niyo po? Babaan ko kayo. Patayin niyo po yung radyo. Papatayin. Bili. Dali nang pumili talaga. Kung anong unahin natin eh. Sige po. Ano po? Bababa ko na po? Ay, hindi po. Papatayin na po. Yeah. Liding niyo no? Liding. Arnel! Hello. Arnel, nasaan ka ngayon? Kamuning po. Kamuning? Bakit sabi ni Tarlac dito? Probinsya po na yung sabi ko, sir. Sorry. Sa Kamuning ka? Apo. Kamuning get me, di ba? Malapit sa GMA. Apo. Talaga? Ligod lang po ng timog. Sige. Ang ginagawa sa buhay, Brad? May work din, sir. Ano work mo? Sa LRT. Ano ka sa LRT? Crew lang, sir. Taga-drive ng tren? Hindi po. Ano? Service crew. Sa LRT? Restaurant na ba LRT ngayon? Bakit ka nag-service crew doon, huy? Pa? Paano service crew? Utility, sir. At least may trabaho, no? Apo. Tsaka alam mo, Brad, hindi madali trabaho niyo. Di ba, isa sa mga ginagawa niyo palagi yung magtanggal ng bubble gum sa sahig? Apo. Di ba? Hindi ko alam bakit hindi mo yung tanga nagtatapon ng bubble gum dyan. Di ba? Yung mga ibang customer kasi, sir, madugyot. Actually, dugyot, dungrit. Dungrit. Di ba? Ay, ko alam bakit kailangan nilang itapon sa di ba? Hindi mo lunukin yan. Ako ganito sa mga taong ganyan, walang kapakinabang sa ibang. Yung mga taong walang consideration sa ibang tao. Apo. Galit ako dyan. Yun lang. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Tapos na. Arnel! Apo. May asawa ka na? Meron na po. Ayan. Ang probinsya mo, Tarlac. Saan sa Tarlac, Brad? Mungkada po. Mungkada? Apo. Yung palengke nyo ilang beses na nasasunog. Diba? Isa lang pa, sir. Once. Kasi dati pala tandaan ko yan pag galing ako Maynila, pag Mungkada na, malapit na ako sa Carmen. May kasunod pa yata yun, sir eh. San Miguel. Saan pa? San Manuel. Kasunod na ano? Sunog? Oo. Kiraulo. Sabi, sangkot ka dyan, loko. Mo alam. Hindi, pag galing ka Maynila, di ba? Yung Mungkada. Di ba? Uy! Pag-focus ka saan, babaan kita, loko. Ay, sorry. Napakadali kong kausap. Pag kinawagan niyo ako, kausapin niyo ako, huwag kayo makipagkwentuhan sa iba. Opo. Madaling, buton lang ito, bababa ko to. May pagkain po dito, sir. Anong pagkain? Anong pagkain? Lechong kawali. Okay, negative, Brad eh. Makain ng karne. Anong kinakain niyo, sir? Ano? Tahong. Tahong? Tahong. Dokyang. Tiram. Nag-ibas ka niya. Una. Nyakan mo may lawlawang ka na. Ang dami Ilocano dyan Sir, mga pinsan ko, sir. Dito. Uret tayo na wara-wara kayo. Nyakan na. Nagawit kayo yung Tarlacan na Uray na kayo yung Mungkada. Kagdesag ka niya yung Mungkada ka. Public market. Tapos tumawid ka makita mo na di Odessa niya. Sir. Gumatang ka yung ventilador ka. Nakapala diyan manong. Ay, doon sa sir? Una, nananayan ata dumaldalan yung tataka mamanulaan ta. Siyempre, daw matitipliksan niya, diyan rumrumaran na. Okay. Carmen T. Disagon. Sir. Pampaminsanan. May bagay nga nakadal na ta lugar yun. Kung kadasi ka. Sakit ka daw yun. Asidig lang, sir. Sa bagay. Napudo lang tiyo mo. Ha? Napudo lang tiyo mo nagbibiyahe ka. Nagpudot ka nag-isit ubo mo niya. Teka lang, magtagalog tayo. Baka sabihin, binibenta natin yung mga nakaantabay sa atin. Sige, sir. Anyways, Arnel. Sir. Pakisabi sa mga pinsan mo, ang dagdag-tagaripay lang punta niya. Sige, sir. Huwag na muna kayo maingay. Iti, nangiwat ka, papispisan ko naman. Sir. Ay, bagay mo ngayon Ito nangiwat, pispisan ko naman. Sir? Iti, nangiwat ka, papispisan. Narinig din sila naka-headset sila, sir kahit natagarit na, di agtagarit ka, papispisan Kung matiplakan, di ka abay na.
Alright, sige, Arnel. Sir? Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Problema, sir? Meron din ako niyan, huwag ka naman damay. Parang kanto ako. Problema saan? Problema sa, sir, sa pagsasama. Meron ka na talagang may asawa ka na, kalibin pa, no? Sir, sa yung bago ngayon, sir. Kwento ko na yung bago ngayon. May bago kang jowa? Hindi, sir, asawa. May bago? Kinakasama, sir. Gano'ng katagal na kayo nagkasama? Bali, 5 years, sir. 5 years na. Opo. Akala ko bago, 5 taon na, kalahating dekada na paano naging ano yan? Kasi, sir, mahabang istorya, sir. Sige na, umpisa mo na. Gusto ko ng background, Ilocano sa Dongdong Wen. Gusto ko Dongdong Wen. Dongdong Wen kantong. Ay, naputol. Hala, naputol. Naputol. Prepaid yata yun, Aaron. Ha? Naputol? Tawagin mo ulit. Baka naputol lang. Yung mga nakahanda po mga kaibigan sa Bayang Dagat, hello po. Sa mga Ilocano nakikinig po ngayon, hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po ay True Blue Ilocano. Ako ay pinanganak, lumaki, at kumain ng saluyot hanggang lumalaki sa Pangasinan. Hello po sa mga bisita ko tonight. May mga dumating na naman, magjowa to, nagtitipid ko ng pan-date. Hindi. Yan na siya. Yung mga, alam niyo, pag may dumadala dito na magjowa, yung anniversary, mansary, mga nagtipid yan. Wala nga namang entrance fee dito, di ba? Masaya pa. Hello po sa mga bagong dating. Huwag niyong gisingin si Kara, yan yung tutulog doon, ha. Dapat kaming dalawa i-airing ngayon para alam ng boss ko, sinusumbong ko siya, tulog si Kara sa bodega. Oo. Sabi ko, huwag mong gisingin, Aaron, hayaan mo siya doon. Ay, nako. Binabati po namin yung maganda naming HR manager na si Ma'am May Florentino. Ay, talaga? Kailan ko si May? Dito matambayan. Talaga, nasaan na siya ngayon? Bakit nandun? Ha? Talaga? Nakikinig saan? May kotse. May amang pala si May. May kotse. Asan ba? Si May, yes. From Miley, Mark, Sally at Nikki. Taon lang dumadala dito yan. Taon na. Paligayang bati. Oy, May, anong ginagawa sa dilim, ha? Maligayang magbati mga kaibigan sa mga nilalang na tonight ay nagpaplano maglaba bukas. Alam niyo na dapat sa gamiting sabon. Papatumpik-tumpik ko ba tayo dyan? Siyempre ang Pride, gawing mas madali at mas masaya maglalaba. Kasama ng Abenson at Pride Detergent. May lamang ng auto-top load washing machine sa anumang Abenson branch at magkakakuha ka ng libreng 500 gram pack ng Pride Power Wash Detergent mga kaibigan. Ulitin ko ha, bumili lamang ng auto-top load washing machine sa anumang Abenson branch at makakakuha ka ng libreng 500 gram pack ng Pride Power Wash Detergent mga kaibigan. And ang handog sa atin ng Pride at Abenson. Perdida ay permit number is 8599 series of 2016. Yung mga maglalaro bukas, yung walang washing wala pa di pa bibili ng washing machine, dapat Pride ang gamitin ninyo, ha? Pride Barreta with Stain Away Formula. Maputi ang labad at matagal matunaw ang Barreta. Ang Pride Barreta gawa tundog ng ACS Manufacturing Corporation. Yan. May caller dyan ulit siya. Hello? Hello, sir. May babain ka na pati yung babay. Siya na kasi napindot na sir eh. Hindi ka na ako. Kakatungtong ka tapos kapispisan ka na eh. Sige na. Magkwento ka na. Si mga kaibigan niya ba? Arnel, back on the line. Meron kang kalibin na 5 years. Apo. Alright, nangyari? Bali, niloko po ako, sir eh. Ha? Paano niloko? Bali, paano ko ba umpisan to? Okay, may anak ba kayo? Meron ba? Okay. Isa. Ilocana rin? Ha? Opo. Saan ka ba sa Tarlac? Anong part? Saan ka sa Mungkada pala? Tolege, sir. Bago magpalengke ng Mungkada? Sa looban yun, sir eh. Sa likod ng palengke. Kanawang ka manong? Sir. Kanawang ka dyan. Sige. 10 minute burger niya. Tama. Kakaana ka sa minute burger, di ba? Tuloy mo na.
Bali, niloko po ako ng pinsan ko, sir, eh. Niloko ako ng asawa ko pala. Tapos, nalaman ko lang, sir, sa cellphone. Okay. May anak kayo? Meron po isa. Ilang taon yung anak niyo? 3 years. 3 years old. Opo. Nahuli mo sa cellphone yung misis mo. Bali parang asawa na yan kasi nagsasama na kayo eh. Ano yung nahuli mong conversation? Bali yung nag-text yung pinsan ko na blanco po yung yung text niya. Pero di niya alam na nagagawang kami ganun, nagagawang kasi kami nun, sir, eh. Kumbaga may duda ka na tapos may nag-text, ginagawa mo yung cellphone. Sabi ko po, sino yung nag-text, gumanan ako. Parang Tapos parang may tinatago siya, ganun. Tapos nung paghablot ko sa cellphone niya, bali nakipag-gagawan ba siya sa akin? Ikaw ba ugali mo magkalkal ng cellphone o hindi naman? Ay, hindi naman po. Kumbaga parang meron ka lang intuition ng oras na yun na baka may pwede ka mabasa. Parang nag-trip lang po ako na na biruin siya, sir. Okay. Tapos ayaw niyang ibigay yung cellphone niya. Tapos sabi ko, pinsan ko naman yata nag-text, gumanan ako. Hinulaan ko lang. Then tapos yun, nung nakuha ko yung cellphone, bigla akong inopen yung niya. Walang Teka lang, inopen mo yung niya. yung message, yung message niya, sir. Namalay ko ba anong inopen mo? Nagkakalag yung inopen ba niya? Blanco pa yung text niya, bali wala pa talagang sinulat doon. Walang laman yung natanggap yung text. Baka naka-unli na nag-asayang na nila. Talaga? Baka yun ang code nila, di ba? Pag nag-text ako ng blanco, at pag nag-reply ka ng blanco, papentang nun. Pero yun ang code natin. Ngayon? Tapos nun, sir, iba na talaga yung pagkaramdam ko nun eh. Yung nararamdaman ko. Parang may tinatago siya na Tapos pilit niyang inaalam kung ano yung sinabi daw ng pinsan niya. Ang ginawa ko nun, dinilit ko yun. Tapos ang sabi ko, gusto mong malaman, gumanan ako. Sabihin ko sa nanay niya, doon mo na lang tanungin, gumanan ako sa kanya. Bigla siya nag-react kasi ang gusto kong sagot niya sana, di gawin mo, sabihin mo doon. Diba? Kaya ang sinagot niya sa akin, ba't mo ba sasabihin doon pwede nung pabas sa akin, nuwalan sa akin. Doon ako nagduda. Tapos mga 3 PM po yung nangyari, sir, eh. Tapos yun na, parang kahina-hinalan na talaga siya, eh. Biglang siguro 8 PM, sir, umamin sa akin na may nangyari nga daw sa kanya. Pinsan mo? Sir. Pinsan mo? Wala, uretam na eh. Talaga? Gano'n na daw katagal yung kanilang pagkataksi? Bali po, dito po kasi ako sa Manila, sir, di ba? Siya nasa probinsya. Iniwan ko lang siya po ng 3 months. Tapos yung pag-alis mo ng 3 months, nakagawa siya ng kalokohan. 1 month pa lang po, sir, may nangyari na pala sa kanila. 2 buwan. Kasi 3 months ka na wala. Kung after 1 month, nagawa siya ng kalokohan. So 2 months siya may ginagawang kalokohan. Bali, 3 months po, sir. Mali pala ako. Talaga? 3 months siya may karelasyon ng pinsan mo. Ano sabi ng pinsan mo sa'yo? Wala po, hindi siya nagpapakita hanggang ngayon. Yung bang pinsan mo malapit ba sa bahay ninyo sa probinsya? Opo, bali pisang buko yun, sir. Parang kapatid na rin yung turing ko sa kanya. Parang winalangya ka ng sarili mong kapatid, no? Oo.
Kaso iniisip ko ngayon yung okay lang sana kahit di ko pinsan eh. Brad, wag mo nang tignan sa angulo niyo kasi wala ka na magagawa. Nandiyan eh. Pinsan mo. Sangkot. Anong balak mo ngayon gawin? Yung bata lang siguro, sir. Nakipag-iwalay ka na. Bali, pinipilit niya na sir, balikan kami. Sabi ko, hindi ko kaya. Masyadong masakit eh. Asan na yung pinsan mo ngayon? Nagtatago, sir eh. Hindi ko po alam, sir, kung nasan siya. Kasi may asawa din yun eh, teacher. Huwag mo nang tawagin, sir. Baka paglabahin kita damit ka. Papadyak lang. Papadyak? Yes, anak. Kailan nangyari ito, Paps? Pa? Kailan nangyari? May 2 months na po nangyari. 2 buwan na. So, anong una mong ginawa nung mamin siya sa'yo? Yung pinipigilan ko po yung sarili ko na papadyak, na hindi siya saktan. Kasi siyempre, pag susuntokin mo isang babae, hindi mapigilan talaga yung ganun nangyari. Nagbibigyan mo siya eh. Masasaktan mo talaga siya. Kaya ang ginawa ko, inatid ko na lang sa bahay nila. Dapat sa bahay namin. Para ako napak. Nabiro lang. Kaso ang lumalabas po ngayon, Papa Jack, nagsisilos lang daw ako sa pinsan ko. Pero umamin na yung babae na may nangyari na sa kanila. Alright, so Anel, po. Tapos na pala yung problem kasi di ba decided ka na ayaw mo na. Ibig sabihin nito, Brad, kailangan na lang masat yung bagay-bagay kung ano mangyayari sa bata. Maliban doon, wala na, okay naman na lahat, diba? Wala na magagawa, Brad, nangyari na eh. Saan nakatira ngayon yung babae? Sa sa Mungga. Hindi ko lang alam po kung kandun ba siya sa Mungada. Umalis ba sa tinitirhan niyang bahay? Opo. Bali na din ko po sa bahay nila. Sa nanay niya. And then, mula na hindi na nakita ulit? Hindi na po. Nagda-text na lang siya? Andito yata sa Manila, hinahanap po yata ako, Papa Jack eh. Yun yung pag-aalam ko sa mga pinsan ko doon. Paano nga pag-usapan natin, Arnel? Ano yung hindi mo kaya? Magpatawad o makalimutan? Makalimutan, sir. Kaya mong patawarin, hindi mo lang kayang kalimutan? Oo. Kasi physical to mga kaibigan. May nangyari kasi, at pinsan niya. Yun yung mahirap, kalimutan sa utak natin eh. Sa mga niloko, di ba, yun eh. You are going to create and play a drama na magkapatong sila nakaubad. Tama, mali? Yun eh. Madali kasi sabihin na, di ba, yung pinapatawad kita, pero may mga gabi na mabalik mo sa higaan mo at maiisip mo na, oh my God. Di ba? She was on top of him or he was on top of her and they were both naked and that is my territory. Tapos, di ba? Tama ba? Yun eh. Arnel, gusto mo ba bukas na mag-usap o ngayon na? Papa Jack? Ano yan? May gagawin ka ba? Kasi may gagawin mo na lang yan. Agad nang kausap ko, may bang ginagawa? Wala naman po. Kausap kita, makipag-usap ka sa akin, ha? Apo. Huwag ka nakikipagkwentuhan sa iba, pag-usap na ako, ha? Okay? Apo. Madaling babato, paniwala ka sa akin. Suplado ako, alam niyo kung bakit. Alam mo kung bakit? Gutom? Kasi cute ako, sira. Ay, ganun ba? Pag hindi ka cute, wag ka magsungit, malalait ka. Ang sungit, ang pangit naman, gano'n. Mapangit na mo. Tama, di ba? Pero tayo mong suplado ka, cute ka. Ang sungit naman, but nang cute, gano'n. Hindi nakausap kita, hindi ka nakikipag-usap sa akin ng maayos na ginagawa ko, diba? Hello? Hello po. Yeah. Sige na, ano bang tanong mo sa akin? Nagugulan kasi ako, Papa Jack eh. Sa anong parte? Kung paano ko tatanggapin yan. Brad, it will take time.
Lumayo ka nga sana sa dingding, Brad. Ba't niyo po alam, Papa Jack? Nag-feedback tayo. Meron tayong looping. Layo ka sa dingding. Sorry po. Doon ka sa may kisame. Kisame po? Patola. Patola. Ayun, okay na po. Ayan. Arnel. Po. Kung ang tanong mo sa akin, hindi mo matanggap, wala akong matutulong sa'yo. Wala ka din naman choice kung natanggapin. You have to live with it. Look, ganito, Arnel, na. Gumawa ka na ng desisyon. You made the decision na ayaw mo na sa kanya. Tama? Alright. It will take time before you can completely forget what happened. Pero, yung pagpapatawad, desisyon yan eh. Pwede mong gawin ngayon mismo yan, yung magpatawad. Siyempre, hindi ka naman din robot para agad makakalimutan mo. But then again, yung pagpapatawad, pwedeng ibigay yan. You have to accept na hindi na kayo magkasama. Tapos na. You made the decision na ayaw mo na sa kanya. Ako bilang kaibigan, Chong, I will not recommend na magbalikan kayo. Kasi baka may magawa ka sa kanya. Diba? Opo. Mabuti na yung at least buhay kayo parehas. I'm not saying anything, mga kaibigan. Papa, may tawag sa akin ganyan. Papa, kasi napang ako ng mister ko. Bakit nahuli niya ako? May katext na iba. Eh, sira ulo ka pala eh. Ano gagawin natin? Diba? Nahuli ka eh. And ako, hinahangaan kita, Brad. Diba? Yung control mo sa sarili mo that gusto na may magawa ka mali, dinala mo siya sa bahay ng nanay niya, it's the right thing to do. Sa isang kwento, Brad, pag tama ka na, huwag mo nang hayaan na maging mali ka pa. Siguro magkita lang kayo, mag-usapan niyo para sa bata, ano mangyayari. Pero bago ito tumuloy, Arnel, may tanong ako sa'yo, ha? Po. Bakit siya nagawang lokohin? Anong pagkukulang mo kaya? Ayon sa kanya. Hindi ko po alam, Papa Jack eh. Meron ka ba masamang ugali? Wala naman po. Bali, siguro hindi ko po napapansin kung saan ba ako nagkulang. Wala siya sinabi sa'yo? Wala naman po. Sabi niya lang po, mahina lang daw siyang babae. Ano na? Mahina lang daw siyang babae, Papa Jack. Bad trip, no? Pat yung pinsan mo, no? Tinalo ka pa, no? Oo. Parang gago. Diba? Parang tanga. Sorry Arnel kasi kahit naman anong sabihin ko sa'yo ngayong gabi, wala na akong pwedeng mabago pa sa nangyari. Diba? Tama? Yan na yan eh. And you made a decision na maghiwalay na kayo, so good luck na lang ba kita? Wala akong pwedeng sabihin sa'yo. Pwede ko bang mahingi yung damdamin mo tonight? Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Anong tawagan nyo? Be. Ha? Be po, be. Game. Be. Ay. Okay lang kahit hindi na, be. Ikaw ba nasa yan? Thank you. Alagaan mo na lang yung sarili mo. Sana kahit ganun mangyari, Papa Jack, nakakayak naman yan. Okay na, di maglulupasay ka dyan. Sana pag nakahanap ka ulit ng makakasama mo,
wag mo nang lokohin kasi mawawalan ka na ng mag-asawa pag lagi kang ganyan. Tsaka isa pa, talagang mabuti yung anak natin. Kapadyak, yan lang. Someone who will love you more and will take care of you. Ang ganda, Arnel. Po, pasensya na po, Papadyak, kasi hindi ako makapag-concentrate mag-ano eh. Kasi ang gulo ng mga pinsan mo eh. Po? Ang gulo ng mga pinsan mo dyan. Opo. Hindi, ganito ano, alam nyo, nagpapasa ako ng mga comments ngayon ng mga nakikinig sa atin. At ito yung unfair na bagay. Ano. Ayokong kampihan yung yung asawa mo, ha? Kaya naman nag-comment, mga kaibigan. Ang pangit kasi minsan tignan na. Pag lalaki naglokod, parang normal yung comment natin. Pag babae, parang kulang na isuka nyo, diring-diri ko na, kulang na lang sunugin nyo sa plaza. Well, we all have the ability to be cheated and to cheat, mga kaibigan. I'm not saying it's proper, it's right. But sometimes, alam mo, yung ganitong klase ng pagkakamali sa buhay, di ba, ito yung mga necessary pain. Baka hindi pala ikaw ang nakalaan para sa kanya. Kulang ka pa pala para sa kanya. Minsan, we can give our all to someone and yet realize in the end that we are never gonna be enough for the person. Ano ba yung katibayan niya? Halimbawa, hindi ka pala sapat para maging matino siya. Nagloko pa rin siya eh. Di ba? Di ba, Arnel? Hello, Tricycle? Opo. Salamat sa pagtawag, Arnel, ha? Thank you po, Papadyak. Tuloy ko lang sinasabi ko, mga kaibigan, ano? You know, sometimes, mga kaibigan, yung mga mistakes sa buhay natin, ito yung mga indicator, di ba? Na pag nakagawa tayo ng pagkakamali, meron tayong mahal sa buhay, ginagawa naman niya ang lahat. This person will give and is willing to give everything to us. Willing to give up everything, di ba? Willing to give in sa anumang gusto natin. Pero bakit ganun? We can still cheat the person. Hindi tayo naging matino sa kanya. Kasi mga kaibigan, yan ang nagagawa ng compatibility. May mga pagkakataong kahit ibigay ng taong yan ang lahat na meron siya. Diba? Even promise everything, mga kaibigan, to you, and even promise the things na wala siya. Ipapangako niya para lang matuwa ka. And yet, hindi ka na kontenta. Baka kasi talagang hindi sapat. May mga pagkakataon, diba, that we claim na ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko naman ang lahat. Kulang pa ba? Honestly, kahit ibigay mo ang lahat, pag hindi kayo swak sa pagkatao ng bawat isa,